Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. At ngayong gabi mga boss, yung bagong unit na isi-share ko sa inyo is DA17V Tiptronic 4x2 Captain Seat All Power po siya. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And bago ko po umpisahan yung video na to mga boss, gusto ko lang i-shoutout si Sir Junjun Portillo all the way from Korea. So siya po yung owner ng unit na ito. Shoutout po sa iyo boss, and maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa KMJL Surplus Trading. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, so DA17V na naman tayo mga boss. So kung napapansin nyo, medyo madalang talaga yung order natin ng mga DA64 ngayon. Kasi nga napakadaming advantage ni DA17 kung ikukumpara natin kay DA64. Ayan, so madalas dito mga boss, halos DA17 na talaga yung mga orders natin. So abangan nyo po yung mga unit na to mga boss sa ating mga next vlog. Anyway mga boss, yung unit natin is DA17V Tiptronic 4x2 semi-wagon po siya, all power. So pag sinabi natin na semi-wagon, automatically po mga boss, all power po yan siya. So power window po yung front and rear na window, and power mirror na din po siya, auto fold. Meron lang tayong dalawang choices kapag semi-wagon. So meron po tayong non-turbo and turbo engine. So kapag non-turbo naman mga boss, Tiptronic po yan. And kapag naman turbo is straight matic. So meron din namang non-turbo na straight matic, but napakadalang po. So ayun po yung binibigay natin na option kapag semi-wagon, turbo or non-turbo. So kapag turbo, straight matic, and kapag non-turbo naman ay Tiptronic. Ayan. So isa-isahin natin mga boss kung ano yung pina-add ni Sir Junjun Portillo. Ayan, so yung buong setup po nito mga boss is requested po yan lahat ni Sir Junjun Portillo, which is siya po yung owner nito. So mas gusto niya pong napaka-simple lang ng setup niya, lalong-lalo na sa mugs. So yung kulay po nito is Battleship Gray. Madalas po itong nire-request dito sa atin. Isa po to sa palaging nire-request. So depende na lang, halimbawa magre-request kayo ng Battleship Gray, gusto nyo po ba ng lighter or tawag yan, mas darker pa po dito. Ayan, so ito po yung napili niya based po sa video na sinend namin noong time na nagtitimpla kami ng pintura. Ayan, so ayun, una-una mga boss, meron tayong nilagay dito na wrap around tint. So alam nyo na po yan kung anong setup ng ating tint. Magic tint, medium tint, super black, and medium sa pinakalikod. So importanteng setup po yan mga boss, lalo sa vision po natin sa driver, lalo tuwing gabi. Ayan, so aside from that mga boss, ito po yung pinili ni Sir na design and colors ng kanyang rims and tires. So brand new rims and tires po yan. Actually natagalan kaming humanap ng ganitong design since yung madalas na mga design dito is yung mga TE37 na. So ito po yung pinaka gusto talaga ni Sir Jun, kasi nga gusto niya yung simple lang and mas madaling linisan. Ayan. So wala masyadong mga additional si Sir Jun sa unit sa panlabas, bukod lamang sa ating tawag dyan, plate holder. Hindi pa po na-install pero may kasama po yung plate holder. So interior mga boss, semi-wagon, all power po siya. Meron po siyang switch sa harap, sa likod na power window, adjust ng ating tawag dyan, side mirror, auto fold, and yung lock ng ating power window. Ayan. So eto po yung door pad ng mga semi-wagon, mapa Tiptronic or straight matic fabric po yan dito. Same as DA64W, kapag ka W talaga, fabric na po yung dito niya. So hindi na po natin yan pinipinturahan kasi fabric po siya.
So nililinis na lang po natin. Kasama na rin po dito sa likod, yung ganyang part niya fabric na rin. So medyo ano siya medyo decente siya sa loob. Malinis tingnan kasi nga fabric siya. So same as sa mga brand new units natin ngayon, sa mga Casal, any brand madalas naman kapag ka top of the line, fabric talaga. So isa din po to na advantage ni ni semi-wagon sa mga ordinary variant. So, upuan niya mga boss, captain seat po siya. Harap and likod, captain seat. Meron pong armrest sa likod, but wala pong armrest sa harapan. Hindi siya katulad ng mga DA64W or yung 64V na captain seat na may armrest sa likod and sa harap. So si DA17 mga boss, likod lang po yung armrest niya. And wala po siyang lagayan ng cup tulad ng DA64W. But same sila mga boss, kapag ka captain seat, meron po silang headrest. Ayan, so captain seat ang tawag dito or individual seat. Ayan, so ito po yung napiling design and colors ni sir. Black and gray. Tapos napaka-simple lang talaga ng design na pinili niya. So malinis po tingnan yung loob. And then, meron din po siyang pina-add na water temperature gauge. Ayan, lalo-lalo na, babiyahe tayo ng malayo. So, magagamit talaga itong ating water temperature gauge. Of course, analog po talaga yung ginagamit natin. Mas mas kampante talaga kami and mas tested namin yung mga analog. Ayan. Meron din siyang touchscreen stereo with backing camera. So, meron na po itong Bluetooth, USB, FM, auxiliary, ayan, kompleto na po yan mga boss. And syempre, meron din itong kasamang dash camera but hindi pa po siya nakabit. So, ikakabit natin yan bukas and nitong mga susunod na linggo, ibabiyahe natin ito papuntang Palo, Leyte. So, converted po ito mga boss using secondary gearbox, isa sa labas at isa sa loob. Lahat po ng mga unit dito sa KMJL Surplus Trading is converted po using secondary gearbox. So meron pong mga nagtatanong mga boss kung nagko-convert ba raw kami dito ng original na rack end tapos yung kung pang commercial na. So wala po kaming ginagamit na ganun mga boss. Lahat po dito naka secondary gearbox. So no comment po sa ibang mga builders na gumagamit ng ganun. Wala naman po tayo mga negative na komento dyan. Depende na lang talaga yan mga boss sa paggawa. Depende sa diskarte. Lahat naman mga boss maayos. Basta tama lang po yung pagkagawa nila. So for us, mas okay po sa amin and mas convenient po. Mas may peace of mind po kami sa secondary gearbox. Kasi ilang taon na po kaming gumagamit ng secondary gearbox. So wala po kaming mga unit kasi dito na for experimental. Mahirap na po yan. So, nag-i-stick po kami sa mga secondary gearbox. Especially, isa po tayo sa nagbebenta dito ng mga secondary gearbox sa Davao City. Anyway mga boss, etong ating shifter ng Tiptronic. Mapa-Tiptronic po yan or straight-matic converted din po ito from right to left. So, mas malapit siya sa manibela. Mas convenient po sa driver. So lahat po ng mga Tiptronic lahat po ng mga DA17W natin mga boss, converted din po yung shifter natin. So meron pong nagtatanong mga boss, lalo na sa mga YouTube video natin, bakit daw po yung ating mga DA64 dito is hindi po siya naka-convert yung shifter. So ang sagot po natin dyan mga boss, kasi yung shifter ng DA64, mapa V or W is nasa center po yan. Hindi po siya nakasagad sa left, sa right. So no need to convert kasi nga nasa center na po siya. So standard pa rin po siya. Pasok siya sa standard mga boss. So ayun lamang po. So kapag naman mga captain seat mga boss or semi-wagon, advantage niya din is meron siyang mga plastic dito. Ayan yung napapansin nyo, kumpleto siya ng plastic So kapag ka mga V-series naman, wala siya masyado mga plastic dito sa flooring. Ayan. So meron din po siyang pina-add na one set of brand new matting mga boss. So harap, center, and sa pinakalikod meron po siyang brand new na matting. And syempre mga boss, meron din po siyang pina-add na tawag dito, selling felt. So instead na leather po yung gagamitin natin, felt po yung
ginamit natin dito since gusto niya ng malinis. Ayaw kasi ni sir ng madaming mga abubots. So depende din po kasi sa taste natin and sa trip natin mga boss. And ito pa po pala mga boss, meron siyang pinalagay na underseat subwoofer. Ayan, so connected po ito sa ating stereo. At least meron po tayong pambayo konti. So yung mga slim type subwoofer natin mga boss is hindi po siya ganun kalakas, but mapapansin talaga natin meron tayong subwoofer sa likod. So applicable po sana ito sa ilalim ng mga upuan kasi nga underseat po tawag nito. But unfortunately yung design po kasi ng ating upuan sa ilalim is makina. So napagdesisyonan po namin na dito ilagay yung ating slim subwoofer or yung ating underseat subwoofer para po hindi po siya nakakadisturbo. Kasi yung ilalagay natin dito sa ilalim ng upuan sa likod, makakadisturbo po siya kapag i-fold natin yung upuan sa likod. So for me, ito yung pinaka best space niya para sa underseat subwoofer. So kapag nagpalagay po tayo ng ceiling felt or yung ating upholstery sa ceiling, matik na po yan mga boss, yung ating mga side pads natin and itong back pads natin is naka-felt na rin. Tapos po, dahil po yung mga unit natin from Japan is hindi naman nakukumpleto yung ating mga clips. Tulad nito, meron siyang 6 clips. Dito meron siyang mga clips and tocks. So, meron din po tayong mga stocks dito na brand new para at least man lang kumpleto yung ating mga tocks or clips. Pati po dito sa back pads, ayan, kasama na rin po yan mga brand new. So bukod po sa package na to mga boss, syempre kasama na po dyan sa package natin yung ating heavy PMS. So heavy PMS, change oil, cleaning ng AGS, under chassis, ball joints, stabilizer link, mga bushings, brake pads, brake shoe, ayan kasama na yan mga boss. Cleaning ng throttle body, intake, spark plugs, check ng coils, lahat-lahat mga boss, chinecheck po natin yan and nagagawa tayo ng mga road test. So after road test, kapag may mga napansin pa po tayo mga boss, gagawa na naman natin ng solusyon kung meron pa tayong na-notice. So sa mga Davao buyers natin or Mindanao buyers, kapag may mga na-notice po kayong mga konting problema mga boss, ginagawa nila dito, binabalik lang yung unit and then nagbibigay sila ng list ng concern nila and ginagawa natin yun ng solusyon. So common problem po dyan mga boss, like for example lang yung isang power window hindi gumagana, nagka-problema sa wires, aircon biglang nawawala or hilaw yung lamig, mga ganyan mga boss, normal na po yan na mga nagiging problema kasi po surplus naman po yung unit natin and hindi naman po yan brand new. So manage po natin yung ating expectation. Kaya nga po meron tayong mga after sales or warranty mga boss. So wag po kayong mag-alala kung na-experience kayo ng mga ganyang problema. Kasi lalo na kung taga Mindanao kayo, di naman natin tinatalikuran yan. So ayun po mga boss, as much as possible ginagawa naman natin lahat para po hindi po natin or hindi po ninyo ma-experience yung mga ganyang concern, but hindi naman talaga po tayo perfect lalo na yung unit. So expect lang talaga natin minsan baka ma-timing sa inyo, andito lang naman tayo and open po kami para sa inyo palagi. So ayun po mga boss. So presyo tayo agad mga boss, yung kabuuan pong presyo ng ganitong package, DA17V, Tiptronic 4x2 semi-wagon and kasama na po dyan yung buong mga accessories na nabanggit natin. Yung total po ng package na ito is 338,000 pesos. 338,000 pesos. So semi-wagon po siya plus mga brand new rims and tires and yun na nga po yung mga accessories na nabanggit natin. So sa 338,000 mga boss, bukod pa po yan yung shipping fee door to door to Palo Leyte. So malapit sa Tacloban. And para naman po sa mga Visayas and Luzon buyer natin mga boss, tawag dyan, kung halimbawa kukuha kayo ng unit dito sa amin, yung shipping naman ay pag-usapan na lang natin, depende po sa area nyo kung saan. Kung Metro Manila naman, meron tayong flat rate dyan.
So nagdedepende rin sa dami ng unit natin. Kung mas madami yung unit na kasabay niyan or isang batch na biyahe na madami, madedivide yung expenses natin. So mas mura po yung ating delivery. So wala po tayong exact na presyo po sa mga door-to-door delivery kasi nga hindi naman po tayo parehas o wala naman po tayo sa isang lugar. So nagdedepende po yan. Pag-usapan na lang natin mga boss. Ayan. So maraming salamat po mga boss and see you po sa ating next vlog. And bago ko po tapusin yung video na to mga boss, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga patuloy pong nagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And po maraming salamat and mabuhay po kayo.